Magandang araw mga kaibigan, mga ka-farmers, mga ka-hardinero. Quick visit lang po tayo sa ating garden. It's 5 o'clock in the afternoon. Visit muna tayo. Tingnan natin ang ating kalagayan ng ating mga tanim. Siyempre ang daloy ng tubig. Kasi naka-automate ito mga kaibigan. Habang nasa work tayo, iniwanan natin to the whole day. Hold itong iwan. Kaya dependent po tayo sa ating timer switch. Naka-automate lang. Nakaset lang po ang switch natin para paikutin ang tubig, maka-recirculate yung tubig sa lahat ng pananim. Control ang daloy ng tubig. Ang flow rate ng ating tubig ay kailangan maintain sa 2 liters per minute. So may computation po yan sa rate ng flow ng tubig, of water flow rate. Yan ang ating ginagamitan lang natin yan ng digital na timer switch. So every 2 hours ang pagitan, yung interval yan, magsimula alas 6 ng umaga. So aandar ng 30 minutes, then off. Pagka alas 8 na naman, aandar naman yan for 30 minutes, 8:30 off. Then another 2 hours, 10 o'clock, another 30 minutes. Then 12 o'clock to 1 pag mainit ang panahon, 1 oras ang andar niyan, 12 to 1. Then interval ulit ng 2 oras. So yung last na pag-circulate ng water ay 8 p.m. So then 8 p.m. to 6 p.m. rest yan ang pump natin. Kasi gabi naman malamig, walang problema. So magdamag, hindi naman siguro tutuyo yung, o hindi pa tutuyo yung ugat ng ating mga halaman. So yan mga kaibigan, singit lang po yan, carrots, malapit na rin yan. So mga singit-singit lang yan ng mga tanim. Yung main plants talaga natin dito ay lettuce. So yan, sa dami ng tanim na yan, hindi pwedeng mano-mano yung pagdilig natin. Aabutin kaya ng, ewan ko lang. So naka-automate, may naka-install ng mga water pipes para sa ugat ng ating mga halaman. So dito naman sa gilid, in-integrate natin ang mini poultry natin. Pang sarili lang po ito. Kung makikita nyo sa ilalim, naka-tiles po yan with water. Yan. So naka-tiles, ang purpose yan para malinis. So walang langaw talaga, walang amoy, walang langaw. Kung makikita nyo sa ilalim, kung saan nahuhulog yung waste ng manok, ay may tubig. So hindi makadapo ang langaw dahil may tubig. Then pang sarili lang po ito mga kaibigan. Mayroon lang tayong Siam na broiler dito, pang sarili lang. Kung gustong maglechon, yan, kuha tayo dyan. So ang purpose dyan, yung tile sa ilalim, para ito yung bagong version ng manukang walang amoy. So yung iba naman, ang ginamit ay rice hull sa ilalim. Kaya ito, sinubukan ko rin ito. Ang maliban sa walang amoy, wala ring langaw dahil tubig. Medyo yung tubig ay 4 inches ang lalim.
So yan yung bakit tayo nag-integrate ng mini poultry. Dahil may mga litos tayo na yung maliliit masyado na mga seedlings o yung seedlings yung naiwan o hindi masyadong malusog, pinagtsagaan natin itanim. So, yan. Hindi masyadong lumaki. So, ibigay na rin natin sa ating mga manok. Yan. Mabilis din silang kumain, no? Lakas kumain. So, yan mga kaibigan, para doon sa mga hilig mag-backyard poultry, kailangan din ma-maintain natin yung kalinisan ng ating kapaligiran, langaw free, walang amoy, walang baho. So kailangan mayroon tayong septic tank at kung maaari lagyan ng tile sa ilalim saka may tubig. So pag tubig, hindi katulad ng rice hull, although ma-prevent din ng rice hull yung amoy ng waste ng manok, pero ay yung langaw nakakadapo. Pero dito, since tubig yung ilalim, pag hulog, attack ng waste ng manok nandun sa ilalim, so hindi makadapo ang langaw. Then every morning and afternoon, i-drain yan yung water. Tapos may butas yan dito sa gilid, naka-close lang, may valve. Naka-close lang muna yung valve habang nandyan pa yung tubig. Sa hapon o sa umaga, drain yan diretso sa septic tank. So yan, para doon yan yung butas na yan, yung butas dyan. So for food security and food sustainability, mga kaibigan, let us be happy, let us be healthy.